Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na ipagtatanggol ng Pilipinas at hindi magiging sunod-sunuran sa ibang bansa pagdating sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Yan ang sinabi niya sa isang forum sa Australia. At mula po sa Melbourne, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, 1:30 na ng hapon dito sa Melbourne, Australia at sa kasalukuyan nga ay gumugulong pa yung iba pang mga schedule ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Australia. At Connie, doon nga sa isang forum na dinaluhan ng Pangulo dito sa Australia, sinabi niya na handa namang kausapin ng Pilipinas ang China, ngunit atras daw tayo kapag ang ating soberanya at karapatan ay kanilang binaliwala. Sa kanyang pagsasalita sa forum na inorganisa ng think tank na Lowy Institute sa Australia, inilatag ni Pangulong Marcos ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa pakikipag-ugnayan sa China. Our independent foreign policy compels us to cooperate with them on matters where our interests align, to respectfully disagree on areas where our views differ, and to push back when our sworn principles, such as our sovereignty, our sovereign rights, and our jurisdiction in the West Philippine Sea are questioned or ignored. Tinanong din dito si Marcos kung bakit siya umano nagpalit ng posisyon sa pagharap sa China kumpara sa nagdaang administrasyon. We must defend the territory of the Republic, and that is a primordial duty of a leader. The territorial integrity of the Philippines cannot be threatened. And if threats are made, then we must defend against those threats. And it's for me, it's almost as I said, it's not a matter of, it wasn't a matter of policy choice. It is the duty that I took on. Pero iginiit din ni Marcos na hindi sunod-sunuran ng Pilipinas sa kagustuhan ng Amerika. Let me make it very, very clear. The Philippines acts for its own interests. And the decisions that we make when it comes to foreign policy are decisions that we make because we believe and are convinced and know that it is in the national interest. It is not a policy that has been foisted upon us by any country. Si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo naman kasama ni Australian Foreign Affairs Secretary Penny Wong sa Maritime Cooperation Forum sa sidelines ng ASEAN-Australia Special Summit. Iginit niya ang pagsunod sa rule of law sa pagresolba ng sigalot sa South China Sea. Sa isang panayam, dinipensahan naman ni Manalo ang ginagawa ng pamahalaang pagsasapubliko ng mga nangyayari sa West Philippine Sea. If you would stop harassing us and perhaps performing other actions, there wouldn't be any news to report. Nakipagkita rin ng Pangulo sa Filipino community dito sa Melbourne para pasalamatan sila sa kanilang kontribusyon hindi lamang dito sa Australia kundi pati na rin sa Pilipinas. Melbourne, Australia ay kapulong ng Pangulo ang isang business group dito sa Australia kaugnay sa kanilang investment sa Pilipinas. Kasama na dyan ang ukol sa aspeto ng green energy. At Connie, itong na atin namang nasa likuran, ito yung Melbourne Convention and Exhibition Center kung saan gaganapin yung karamihan sa malalaking events ng ASEAN-Australia Special Summit. At talagang napakahigpit ng seguridad. At kahit nga dito sa Yarra River ay may nakita tayo na nagpapatrolya na mga pulis para nga magbigay ng dagdag seguridad dito. At Connie, mamaya ay antabayanan din natin ang pagdalo ng Pangulo doon sa official welcome at dinner para sa mga leader ng ASEAN at Australia ngayong gabi na yan. At yan muna ang latest mula rito sa Melbourne, Australia. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, Ian Cruz. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.